Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, viral ngayon na na-expose na sa Senado. House Speaker iyak, Jaime Marcos nagsalita, di mapigilan lahat tumistigo. Nako, yan mga kababayan, patungkol po yan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Unang araw na matapos maipasa sa Senado at Kamara ang 6.3 trillion pesos ng 2025 General Appropriation Bill ay nagpahayag ng pagkadismaya si former Senate President Juan Miguel Zubiri. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag Mag-subscribe na po kayo mga kababayan. Salamat po. Notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, sa isang interview sa Senado, pinuna ni Zubiri na karamihan sa ahensya ng gobyerno ay di nataasan ng pundo. Ito ay sa kabila ng rekomendasyon ng mga senador na dagdagan. Kabilang sa mga di nadagdagan ng pondo ay ang Office of the Vice President at Department of Education. At nabawasan naman ang pondo para sa AFP modernization. Si Zubiri ay kasama nila Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Bongo Pia Cayetano at Jaime Marcos na hindi pumirma sa Bicameral Conference Committee report na naglalaman ng 2025 proposed national budget. Isang araw matapos naman maratifikahan ng Senado at Kamara ang proposed national budget ay nagpahayag din ng pagkadismaya si Department of Education Secretary Sani Angara. Sa isang tweet ay naghayag ng pagkalungkot ang senador matapos bawasan ng 12 bilyong peso ang 2025 na pondo ng Department of Education. Si Zubiri ay naghayag ng suporta sa So, eto ngayon ang lumalabas mga kababayan, no? Etong mga pulpolitikong ito, no? Na gumawa po ng budget na yan. Parang nagtitipid patuloy, no? Dito sa mga paggagastos ng mga department nito, ng mga key, kumbaga sa ano pa, ito yung pangunahing ano ito pangunahing mga departamento na kung saan nakikinabang po ang taong bayan. No? O bakit po sila nagtitipid dito? Para mailagay doon, mga kababayan, yan, napapatawa na lang tayo, no? Para mailagay po doon, sa kanilang pamumudmud ng mga ayuda. Di ba? Sige, tipirin nyo ito. Tipirin nyo itong mga hensyang ito na mga kabataan ang magkikinabang. For example, sa Department of Education, di ba? Tinitipid nyo. Yung health natin, yung healthcare natin, PhilHealth. Tinanggalan nyo ng subsidy. Ibig sabihin, tinitipid nyo. Para ano? Para makalikom kayo ng mas malaking pera na pwede nyo ilagay dyan sa pamumudmud din nyo ng ayuda. Ganun rin naman. Lagapak pa rin kayo sa survey. Eto mga kababayan, pag ito talagang si Romualdez manalo, alams na po ito. Kasi palagi po siyang lagapak sa survey. Di ba? Pag yan nanalo sa national election, for example lang siguro ko may kababalaghan pong mangyayari dyan. sinabi ng kanyang dating kasamahan sa Senado. Kaugnay nito ay naglabas na rin ang pahayag si Senator Jaime Marcos ukol sa panukalang National 2025 Budget. Nananawagan si Senator Jaime Marcos sa kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos na tutukan ang kasalukuyang issue sa budget at nagpaalala na ang pangingialam ng ilang mambabatas sa ilang departamento ay talagang labag sa batas. Sa panig naman ni Senator Grace Poe, chairperson ng Senate Committee on Finance, sinabi niya na ipinaubayan na niya sa Pangulo kung ano ang gagawin sa ipinasang panukalang budget ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Matatandaan kamakailan lamang ay question si Senator Grace Poe ni Senator Coco Pimentel kung bakit kailangang i-zero budget ang PhilHealth sa susunod na taon. Gayong napakahalaga nito
sa mga mahihirap nating kababayan para sa kanilang kalusugan. Laking pagtataka din ng ilang mga senador kung bakit naibalik ang budget ng AKAP na 26 billion pesos na nauna nang dinefund ng senadora si Amy Marcos. Tila di umano'y totoo pala ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na tila gagawin di umano ang lahat ng mga politikong mga kaalyado ng administrasyon ngayon na maging legal ang vote buying. Nakalat na sa social media. Ayon pa nga sa marami sa ating mga kababayan, naharap-harapan na tayo ninanakawan ng administrasyon ngayon. Nang lumabas Totoo na po, ang balitang diba? ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga Grabe na to, kababayan. harap-harapan na Kung talaga to, saan mga marami kababayan. nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaingat komento sa mundo ng Social media. At ayon pa sa kanila, mas inuna nyo pa kasi ang AKAP kesa edukasyon at kalusugan ng mga tao Correct. na mas maraming nakikinabang. Diyos ko, ngayon lang nangyari ito na ganito ang presidente ng Pilipinas. Ito dapat ma-impeach, imbestigahan. Grabe talaga to. Kailangan talagang EDSA, hindi lang puro sa Kaya nga mga kababayan, bakit kailangan yung tipirin po, no? Kasi itong pagbabawas, no? It is a form of pagtitipid po. Tinitipid din nyo. Like for example sa modernization ng AFP, di ba? Binawasan nyo rin. Department of Education, PhilHealth. Ito po mga key agencies or department, no? Na may kinalaman po sa security, education, and health, no? Ng isang ordinaryong Pilipino. So, education for Department of Education. PhilHealth for the healthcare. AFP for the peace and order, mga kababayan. Bakit po ninyo tinitipid ang mga departamentong ito? Tapos, galante po kayo pagdating po sa pamimigay ng ayuda. What the? Yan, di ba? Mapapa-PI ka talaga dito, mga kababayan. salita dahil halos lahat ng nanunungkulan sa mataas na posisyon ganit sa kapangyarihan maliban sa mga Duterte. Sa lahat ng tulog pa at walang pakialam, please magising na Hoy, kayo. gising! Patak na po ang Pilipinas. Tayo lang ang pag-asa. Ang purpose ni BBM, not to lead the Filipino people, kundi ang ubusin ang pondo at mangutang ng mga Correct. utang. Sobra na. Nakakagalit na talaga. Ikaw dapat Talaga. ma-impeach BBM. Hindi namin naramdaman ang lahat ng sinasabi mo. Lalo sa PhilHealth, tumaas ang monthly contribution namin. Pero same pa rin ang serbisyo. Sa palagay ko, ang pinagtutuunan lang ng gobyerno, ang pera. Wala silang pakialam sa mahihirap. Ang iniisip lang yata kung paano kurakutin. Sa End quote. plano ni Speaker Martin Romualdez sa PhilHealth. Ito ang title House eyes 1-year pause on PhilHealth contributions if funds are stable. Mag-iimbestiga ang PhilHealth, ang mga kongresista sa financial stability ng PhilHealth, at kung makita na maganda ang financial standing, magre-recommend sila ng 1 year na walang contribution ang mga PhilHealth members. At ito pa, hanggang maabot yung vision na zero billing. Wala nang babayaran ang mga hospital na member ng PhilHealth. Wow, ang ganda naman. So, himay-himayin natin. Ito, yung Talaga ba? Zero? Ha? Zero na ang babayaran sa PhilHealth. Ngayon pa nga lang, no, na malaki po ang pondo natin na kinuha ninyo. Ang binabayaran lang ng PhilHealth, kakapiranggut lang. Imposible po yan na sinasabi ni Speaker Martin Romualdez. At sa palagay ko, pambubudol po ito. Ngayon nga na sobra-sobra, no, yung excess fund na almost 90 billion. Pag pumunta ka po, sa mga ospital, na credited po ng PhilHealth, nako, kakapiranggut lang po ang binabawas nila. Tapos sasabihin mo, zero billing? Nako, huwag po tayo maniniwala dyan. Isa po itong pambubudol. Puputi na lang po ang uwak, hindi po magkakaroon ng zero billing sa mga ospital natin na credited po ng PhilHealth. Malulugi po ang negosyo ninyo pag ganyan. Di ba? Negosyo po ang PhilHealth, mga kababayan. Di ba?
Kaya nga po kumikita sila kinuha nila yung excess fund. Tapos sasabihin nyo, zero billing pagdating ng panahon, pag stable na. Ngayon, bakit ngayon may excess fund tayo, hindi pala stable itong ganitong sistema ng PhilHealth, hindi pala stable? Dahil hindi pa zero billing eh. Sabi niya, mag-zero billing pag stable na. Napakalaki po. Paulit-ulit kong sinasabi, no? Pasensya na po kayo kasi gusto ko talagang i-stress out, no? Yung gusto kong i-point out na napakalaki po ng pondo ngayon ng PhilHealth. Hindi nga makapag-zero billing. Paano pa kaya ngayon na kinuha na ninyo? Tapos sasabihin mo, zero billing ang PhilHealth pagdating ng panahon? Nako po. Balita ng Philippine Star. So, di ba napakaganda? Nakakalulay yung vision. Kailangan tanong. Hanggang vision lang yan. Ito, House eyes 1-year pause on PhilHealth contributions if funds are stable. Basahin ko. The House of Representatives is planning to recommend a 1-year suspension of PhilHealth contributions Grabe, if oh. finds that the state Ang yabang mo talaga. fund are stable. Speaker Martin Romualdez said on Wednesday, December 18, that they are planning to conduct a thorough and impartial investigation next year regarding PhilHealth funds to determine if it is being managed properly and to assure financial transparency to its. You know what? Hindi na po kailangan imbestigahan yan. Klaro naman eh. Klaro naman po na malaki po ang pondo ng PhilHealth. Kinuha nyo nga po yung 89.9 billion ng PhilHealth. Ano pang kailangan imbestigahan dyan? Kinuha na ninyo. Alam na ng taong bayan. Nakapanggigil, no? Parang ginagawa nilang walang common sense po ang taong bayan. No? Huwag nyo pong gawing tanga. Huwag nyo pong gawing ob-ob ang taong bayan. No? Hindi lang kayo ang nakapag-aral, kahit hindi po nakapag-aral ang isang ordinaryong Pilipino, ha? Alam niya po ang ibig sabihin yan. Ha? Yan po isang pambubudol. Hanggang salita lang po yan. Maniwala kayo mga kababayan. Kahit kayo ngayon na nanonood, alam po natin lahat, no? There's no need of investigation sa PhilHealth Fund. Kasi alam po natin, sila po ang kumuha, ha? Ng PhilHealth Fund, itransfer po nila sa National Treasury. Ano pang imbestigahan? Members, salamat naman. Maganda kung tutukan ito ba. Kasi nakakalito. Sinasabi ng BICAM, Senator Grace po, 600 billion daw ang reserve fund ng PhilHealth. Sabi naman ng Pangulong Marcos, 500 billion. Sabi naman ng spokesperson ng PhilHealth, 431 million lang. Ano ba talaga? Alin ang totoo? Tatlong figures yung lumalabas eh. 600, 500, Pangulo na mismo ito 500, sinasabi niya eh. 500 billion tapos 431 lang pala, sabi ng spokesperson. So, maganda ito, imbestigahan. Ito ang statement ng speaker. The investigation is not about blame. Wow. It is about finding solutions. Ang galing. Our goal is clear. Sana all. Every peso in PhilHealth coffers works for the benefit of its members, the hardworking Filipino people who contribute month after month, he said. Ganun ba? Bakit binawasan nyo ng Bakit siniro subsidy ang Kaya nga. ang PhilHealth? Grabe naman kahit anong paliwanag, Pangulo na mismo ang nagbibigay ng assurance. Sabi niya, simple lang ang guarantee ko sa inyo. Hindi magbabago ang serbisyo ng PhilHealth, may subsidy man o wala. Ang taong bayan, halos hindi na makapaniwala yung mga ganong assurances. Hindi na talaga naniniwala mga kababayan dito po kay President Bongbong Marcos Jr. kasi halos lahat, no? Almost ng mga sinasabi niya ay kabaliktaran ang ginagawa. Kabaliktaran po ang nangyayari. Diba? Sino pa ang maniniwala? Yan na nga po. Ha? Yan po ang tinatawag natin na trust.
Diba? Pagtitiwala. Wala na pong tiwala. Hindi ko nga alam kung bakit sa survey lumalabas minsan mas mataas pa yung trust rating ng Pangulo, no? Kaysa po sa ating Vice President. Minsan, lumalabas talaga, merong mga nagsusurvey. Sabi ng iba, mga bayad naman po ang mga survey na yan. No? Wala tayong magagawa dyan. Ha? Pero what I'm trying to point out, mga kababayan, kung trust man lang ang pinagbabasihan, kung bakit, diba, betrayal of trust, public trust, yung pinagbabasihan nila para ma-impeach po si Vice President Sara Duterte. Mas ito ang mas impeachable ng public trust, no? Kasi wala nang tiwalang taong bahay sa inyo. Tapos ito pa, iimbestiga ng PhilHealth para every peso contribution will count. These are very nice words. Kailang ang tanong, is it doable? Okay. Romualdez added that if they find that the funds were underutilized and in surplus, they would push for a 1-year pause on premium payments for paying members, reducing premium contributions, and expanding benefits for members until vision of zero billing in hospitals is reached. Ito ang gandang vision ito eh. Sana kung presidente itong si Speaker Martin Romualdez, nakuno na, simba ko lang, maging presidente, Simba ko lang. mait pa sa katuparan niya, naku, sasaluduhan natin si Speaker Romualdez. Napakaganda po talaga ng vision, no? Zero billing sa lahat ng ospital na credited po ng PhilHealth. Aba, napakaganda niyan. Palakpakan po natin. Oh. Pero ang tanong, is it possible? Ha? Posible ba ang maging zero? Ngayon pa nga lang, napakalaki ng excess fund. Ha? Almost 90 billion ang binabayaran po sa PhilHealth. Kakaperanggot lang. Siguro kung magkakaroon po tayo ng excess fund na trilyones, maybe someday, di ba? Oh, diyan po natin masasabi, no? Na talagang pwedeng zero billing na po ang PhilHealth pagdating po dyan sa mga hospital na yan. Diba? Kaya mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito sa sinasabi ni Speaker Romualdez? Paki-comment na lang po sa baba para sa lang po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.